GMRC 5, Term 1, Week 4. Sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang kahalagahan ng pag-iimpok? Pangalawa, bilang bata, kung kayo ay nakapag-impok na, ano ang nais niyong gawin sa naipon ninyo? May gusto ba kayong bilhin? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Hanapin at bilugan sa crossword puzzle ang sumusunod na mga salita. Para sa unang bilang, laptop. Pangalawa, cellphone. Pangatlo, tablet. Pang-apat, camera. Pang-lima, headphone. Pang-anim, mouse. Pang-pito, keyboard. Ano ang tawag natin sa mga gamit na ito? Alamin ang sagot sa pamamagitan ng paglagay ng mga nawawalang salita sa patlang. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Napakagaling! Gamit teknolohikal. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Hanapin ang kahulugan ng mga salita sa kaliwa. Una, 3 R's. Para sa titik A, ang patlang ay gawing panibagong materyal o gamit ang isang patapong bagay. B, pagiging maingat o malinis lalo na sa mga bagay na maaari pang mapakinabangan. C, paghiwa-hiwalay. D, paggamit muli. E, reduce, reuse, recycle. Ano ang tamang sagot? Magaling! E, ito ay ang reduce, reuse, recycle. Pangalawa, recycle. Mahusay! A, ang recycle ay gawing panibagong materyal o gamit ang isang patapong bagay. Pangatlo, masinop. Tama. B, pagiging maingat
o malinis lalo na sa mga bagay na maaari pang mapakinabangan. Pang-apat, segregasyon. Magaling. C. Paghihiwa-hiwalay. Pang-lima, reuse. Tama. D. Paggamit muli. Ikalawang araw. Unang aralin, mga hakbang para matugunan ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Pagproseso ng pag-unawa. Hindi maikakaila na sa panahon ngayon, lahat tayo ay mayroon ng mga gamit teknolohikal. Ang mga kagamitan na ito ay matatawag na nating needs. Isa sa mga pinakaginagamit natin ay ang cellphone. Kahit bata ay mayroon ng sarili o marunong ng gumamit ng cellphone. Iba pang halimbawa ay ang mga laptop, tablet, digital camera at headphones. Lahat ng ito ay nakatutulong upang mapagaan at mapabilis ang ilan sa ating mga gawain sa araw-araw. Nakatutulong rin ito upang mapadali ang ating komunikasyon lalo na sa mga taong malayo sa atin. Ngunit kung ang mga ito ay may mga sira o luma na, ano na kaya ang maaari nating gawin? Paano natin masasabi ng isang gamit teknolohikal ay hindi na maaaring gamitin? Sa pagkakaroon ng tao ng mga gamit teknolohikal, ay may mga hamon siyang kinakaharap kung paano ito pangalagaan at gayon din kung ito ay patapon na. Ilan sa mga hamon na kinakaharap natin sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal ay ang di pagsisinop sa mga gamit na ito. Hindi rin alam kung paano ito itatapon o iimbak kung ayaw pa itong itapon. Ang sumusunod ay ilan sa mga hakbang upang matugunan natin ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Iwasan ang paglalagay ng mga gamit teknolohikal kahit saan. Maging masinop. Maging masipag sa pagbabasa kung paano ang tamang pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. Alamin ang mga tamang lugar kung saan maaaring ilagay ang mga gamit teknolohikal. At gawin ang 3 R's. Ito ay ang reduce, reuse at recycle. Pinatnubayang pagsasanay. Pumili ng 3 hakbang upang matugunan natin ang mga hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Isulat ito sa graphic organizer at ilagay sa ilalim ang paliwanag para sa bawat isa. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, iwasan ang paglalagay ng mga gamit teknolohikal kahit saan. Pangalawa, maglaan ng isang lugar na paglalagyan ng mga patapong gamit teknolohikal. At pangatlo, i-recycle o dalhin sa tamang recycling center ang mga sirang kagamitan. Paglalapat at pag-uugnay. Paano natin maipapakita ang 3 R's sa mga patapong gamit teknolohikal? Magaling. Sa reduce o sa Tagalog ay bawasan, iwasan ang madalas na pagbili ng bagong gadget
kung maaari pang ayusin o gamitin ang luma. Alagaan ang mga gamit upang tumagal at hindi agad maging basura. Pangalawa, reuse o ang muling gamitin. Kung maaari pa, ipagamit o ipamigay ang lumang cellphone, computer o iba pang gadget sa nangangailangan. Maaari rin itong gawing ekstrang gamit o gamitin sa ibang paraan. Pangatlo, recycle o i-recycle. Dalhin ang mga sirang gamit teknolohikal sa tamang recycling center o collection point upang maayos na maproseso ang mga bahagi nito at hindi makasama sa kalikasan. Ikatlong araw. Pangalawang aralin, wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal. Pagproseso ng pag-unawa. Ano ang dapat nating gawin kung sakaling masira ang ating mga gamit teknolohikal? Basahin natin ang maikling talata. Masaya ang batang si Blas nang sumapit ang araw ng Pasko. Nakaipon na siya ng pera na galing sa kanyang mga ninong at nina. Idinagdag niya ito sa kanyang naipon upang makabili ng tablet. Ito ang kanyang pangarap na mabili sa kanyang naipon. Lumipas ang 1 taon at binilhan siya ng bagong tablet ng kanyang tatay na nasa ibang bansa. Napaisip siya kung ano ang gagawin niya sa kanyang lumang tablet. Nanghihinayang rin siya dahil ito ay gumagana pa naman. Pinayuhan siya ng kanyang ina na idodonate na lamang ito sa mga organisasyon o institusyon na tumatanggap ng mga lumang gamit teknolohikal. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, maganda ba ang ipinakitang pag-iipon ni Blas upang mabili niya ang kanyang gusto? Bakit? Magaling. Opo, maganda ang ipinakitang pag-iipon ni Blas dahil nagsumikap siyang mag-ipon upang mabili ang kanyang nais. Ipinapakita nito na marunong siyang magplano at maghintay para makamit ang kanyang pangarap sa halip na agad gumastos. Pangalawa, ano ang masasabi mo sa payo ng kanyang ina? Mahusay. Maganda at makabuluhan ang payo ng kanyang ina. Ang pagdodonate ng lumang tablet na gumagana pa ay makatutulong sa ibang bata o institusyon na nangangailangan. Sa ganitong paraan, napapakinabangan na pa ang gamit at hindi ito nasasayang. Pangatlo, masasabi mo bang masinop si Blas? Bakit? Napakagaling! Opo, masasabing masinop si Blas dahil marunong siyang mag-ipon at mag-isip kung ano ang tamang gawin sa kanyang lumang gamit. Hindi niya agad ito itinatapon at isinaalang-alang niya kung paano ito mapakikinabangan ng iba. Ano ang maaari nating gawin sa mga gamit teknolohikal kung ito ay patapon na? Narito ang ilang mungkahing hakbang tungkol sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Una, paggamit muli o ang tinatawag nating reuse. Kung ang patapong gamit teknolohikal ay nasa magandang kondisyon pa, maaari pa itong magamit ng iba. Pwede natin itong ibigay sa mga nakababatang kapatid, pinsan,
kapitbahay o kaklase na nangangailangan. Maaari din natin itong gawing donasyon sa mga organisasyon o institusyon na tumatanggap ng mga ganitong bagay. Pangalawa, pag-recycle. May mga tatak ang gamit teknolohikal kung saan ipinapadala nila sa kanilang mga tindahan o pwesto ang kanilang mga lumang gamit teknolohikal. Kung minsan ay may kapalit rin ito na bagong gamit teknolohikal. Pangatlo, alamin ang tamang paraan ng pagtatapon. Mayroong iba't ibang paraan ng tamang pagtatapon ng iba't ibang gamit teknolohikal. Mahalagang malaman ang tamang paraan na ito upang maiwasan ang iba't ibang panganib, maaaring sa ating kalusugan o sa ating kapaligiran. Maaaring tayo'y magtanong sa ating mga magulang, guro o tumingin sa internet. Pang-apat, pagbasa sa mga direksyon. Bukod sa mga nakalagay na tamang paggamit ng mga gamit teknolohikal, ay may mababasa rin tayo sa mga kahon nito na tamang pagtatapon o pag-iimbak. Isa sa mga ito ay ang pag-alis ng baterya bago ito itapon. Panglima, pagsangguni sa awtoridad. Maaaring sumangguni sa barangay o city hall kung walang malapit na recycling center ukol sa tamang paraan ng pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Pang-anim, pagtatago ng mga patapong gamit teknolohikal. Kung hindi agad maitatapon ang mga patapong gamit teknolohikal, siguraduhin ito ay nakatabi sa isang ligtas na lugar kung saan malayo sa mga gamit o kemikal na magiging sakuna. Pang-pito, pag-alis ng mga personal na impormasyon. Bago i-donate o i-recycle ang mga patapong gamit teknolohikal, siguraduhin na naalis na ang lahat ng personal na impormasyon dito. Maaari itong maging dahilan ng pag-access sa ating mga social media account o iba pang impormasyon. Kung bibigyan natin ng halaga at paglalaanan ng oras ang tamang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal, ito ay pagpapakita ng ating pagiging masinop at pagsasaalang-alang ng ating kaligtasan. Pinatnubayang pagsasanay. Gamit ang graphic organizer, ilagay ang epekto ng wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal sa kalusugan ng tao at kaligtasan ng kalikasan. Narito ang halimbawang sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Sa inyong tahanan, paano ninyo isinasagawa ang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal? Mahusay! Sa aming tahanan, inihiwalay namin ang mga sirang gamit teknolohikal mula sa ibang basura. Ang mga maaari pang gamitin ay nire-recycle o ibinibigay sa nangangailangan. At ang mga delikado tulad ng baterya at sirang electronics ay dinadala sa tamang pasilidad upang mapanatiling ligtas ang kalusugan ng tao at kalikasan. Pangatlong aralin, segregasyon sa mga patapong gamit teknolohikal. Pagproseso ng pag-unawa. Lagi nating ginagawa ang paghihiwa-hiwalay ng mga basura sa nabubulok at di nabubulok. Ito ang tinatawag natin na waste segregation.
Gayon din ang dapat nating gawin sa mga gamit teknolohikal. Ang mga gamit na ito ay gawa sa iba't ibang materyales gaya ng plastic, metal at iba pa. Sa paghihiwa-hiwalay natin ng mga materyales na ito, mapapadali ang pagre-recycle sa mga parte nito na maaari pang magamit. Maaari din nating pagsama-samahin ang mga magkakaparehong uri ng gamit teknolohikal, gaya ng pagsama-sama ng mga cellphone, mga laptop at iba pa. Pinatnubay ang pagsasanay. Puna ng sagot ang chart batay sa natutuhan mo tungkol sa segregasyon ng mga patapong gamit teknolohikal. Paglalapat at pag-uugnay. Paano mo maipapakita ang tamang segregasyon ng mga patapong gamit teknolohikal? Magaling! Maipapakita ko ang tamang segregasyon ng mga patapong gamit teknolohikal sa pamamagitan ng paghiwalay ng mga sirang gadgets, baterya at electronic cords mula sa regular na basura. Pag-iimbak ng mga ito sa hiwalay na lalagyan at pagdadala sa tamang recycling o e-waste collection center upang maging ligtas sa tao at kalikasan. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Buuin ang mga ginulong salita upang mabuo ang pangusap ukol sa tamang pamamahala ng mga patapong gamit teknolohikal. Una, muli gamitin ang mga teknolohikal gamit. Ano ang tamang sagot? Tama! Gamitin muli ang mga gamit teknolohikal. Pangalawa, impormasyon alisin mga ang personal na. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Alisin ang mga personal na impormasyon. Pangatlo, direksyon basahin ang mga. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Basahin ang mga direksyon. Pang-apat, pagtatapon mga alamin ng ang tamang gamit teknolohikal. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Alamin ang tamang pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. Panglima, sa mga sumangguni awtoridad. Ano ang tamang sagot? Napakahusay! Sumangguni sa mga awtoridad. Pagninilay sa pagkatuto. Sumulat ng isang pangako kung ano ang dapat gawin sa pagtatapon ng mga gamit teknolohikal. Halimbawa, pagsusulit. Isulat ang tama kung ang sumusunod na pahayag ay nagsasalaysay ng tamang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal at mali kung hindi. Una, hinahayaan ko lang ang mga personal kong impormasyon sa aking cellphone na ibibigay ko sa aking kaibigan. Ito ay mali. Pangalawa, binabasa ng mabuti ni Athena ang direksyon kung paano ang wastong pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Tama. Pangatlo, hinahayaan ni Joy D na kung saan-saan lang nakalagay ang kanyang lumang tablet. Mali.
Pang-apat, alam naman ni Alden na magagamit pa ang lumang cellphone niya. Ngunit ito ay hinayaan niya lang na masira at di na mapakinabangan ng iba. Mali. Panglima, hindi alam ng pamilyang Miramonte kung saan pwedeng ilagay ang kanilang mga patapon na gamit teknolohikal. Pumunta sila sa barangay at tinanong ito sa kinauukulan. Tama. Pang-anim, maaari nating paghiwa-hiwalayin ang mga patapong gamit teknolohikal. Tama. Pang-pito, nilag out ni Niel ang lahat ng kanyang account sa social media bago ibigay ang pinaglumaang iPad sa kanyang pinsan. Tama. Pang-walo, maging masinop sa pamamahala sa mga patapon na gamit teknolohikal. Tama. Pang-siyam, maglaan ng panahon upang magawa ang tamang pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Tama. Pang-sampu, siguraduhing nakatago sa ligtas na lugar ang mga di na ginagamit na gamit teknolohikal. Tama. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga hakbang para matugunan ang hamon sa sariling pamamahala sa mga patapong gamit teknolohikal. Wastong pagtatapon ng gamit teknolohikal. At syempre, ang segregasyon sa mga patapong gamit teknolohikal. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.